Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumati ng langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang mga hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa darating pong linggo ay ipagdiriwang na natin ang pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. Kaya nga po kung inyong mapapansin, ang mga tema sa ating ebanghelyo ng mga nagdaang araw ay tungkol sa pamamaalam ni Jesus. At sa kaniyang pamamaalam ay binusog niya ang kaniyang mga alagad at disipulo ng mga habilin upang manatiling malakas ang kanilang pananampalataya. Sa araw na ito, maliwanag din ang habilin at paalala sa atin ni Jesus Nazareno. Sinabi niya sa kaniyang mga alagad na sa bawat kalungkutan at kapighatian ng buhay, mayroon pa ring espasyo upang magkaroon ng galak sa ating puso. Uulitin ko po,
ang paalala ni Jesus sa kabila ng mga kalungkutan at kapighatian sa buhay na ating nararanasan, mayroong puwang pa rin ang kagalakan. Ibig sabihin nito, ang problema at pagsubok, bahagi ng ating buhay. Walang taong walang problema. Walang taong walang iniisip. Minsan nga po, narinig ko sa isang nanay habang pinapagalitan niya ang kaniyang anak. Ay, aba naman anak, magising ka sa katotohanan. Kumilos ka at harapin mo ang iyong problema. Huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang puro iyak dahil patay lang ang walang problema. Tama nga naman, mga kapatid kay Kristo. Kaya sa araw na ito, ang magandang itanong natin sa ating mga sarili, paano ba natin hinaharap ang mga pagsubok sa buhay? Itinuturing ba natin itong mga hamon bilang magiging pabigat sa ating buhay? Sumusuko ba tayo at pinanghihinaan agad ng loob sa gitna ng mga pagsubok? Sa totoo lamang po, sa normal na pag-iisip, wala namang gustong may problema. Wala naman sa atin ang gustong nahihirapan. Wala naman sa atin ang gustong marami ang iniisip. Wala rin sa atin ang gustong nalulungkot at nabibigatan dahil sa mga pagsubok ng buhay. Pero ang paalala sa atin ni Jesus Nazareno, huwag tayong matakot sa mga pagsubok na ito dahil ang bawat paghihirap may katumbas na kaginhawahan. Ang bawat pagdurusa may katumbas na paglaya. Ang bawat kapigatian ay may katumbas na pananampalataya. Kaya nga ang mga pagsubok, hindi yan pabigat. Kung hindi, ito ang magpatatatag ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Paano ito mangyayari? Dahil nga, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, naniniwala tayo na patuloy siyang kumikilos sa bawat yugto ng ating buhay, anuman ang ating pinagdaraanan. Ang pananampalataya natin hindi dapat nababawasan kahit tayo ay nasa mga unos ng buhay. At ito ang nais ipadama sa atin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, na kahit na nakasusumpong tayo ng kalungkutan, pwede pa rin tayong makaranas ng kagalakan dahil alam nating may kasama tayo sa bawat pagsubok ng buhay. Alam po ninyo, yung kagalakan at kaligayahan, hindi nangangahulugang wala ng pagsubok sa buhay. Ang sabi ni Jesus, kahit sinusubukan ng panahon, pwede kang maging masaya habang kinahaharap mo ito. Dahil alam mo na mas malaki ang Diyos kaysa pagsubok na iyong dinadala. Kaya nga, sa gitna ng anumang uri ng pag-uusig, naroon ang kaligayahan dahil alam mo na sa piling ka ng Diyos at hindi ka niya pinababayaan. Hindi mo na kailangang hintayin pa ang pagsubok
para maging masaya. Pwede kang maging masaya habang kinahaharap ang pagsubok sa buhay. Ito ang pangako sa atin ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, huwag tayong kumapit sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Ang turo sa atin ni Jesus, kumapit tayo sa kaniyang mapaghimalang awa. Dahil ang problema, darating lang yan. Hindi ito dapat sarilinin. Haharapin natin ito ng buong pagtitiwalang hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno sa gitna ng laban. Anumang sakit at karamdaman mo ngayon, may kagalingan. Anumang tinitiis mo, may araw ng kaginhawahan. Anumang bumabagabag sa iyong pag-iisip, may panahon ng paglaya. Dahil si Jesus Nazareno, ang tanging hangad sa bawat isa sa atin ay ang ating kalayaan, kabutihan, at kaligtasan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.